Show cause orders sa campaign donor ni Senator Chis Escudero at pagsusuri sa mga contractor na nagbigay ng donasyon noong 2022 elections. Ating tatalakayin kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director, magandang tanghali po. Magandang tanghali po at Joey Comjun at sa lahat po na taga-subaybay ng Bagong Pilipinas ngayon. Sir, kailan po yung kailan po eksaktong ilalabas ng COMELEC yung show cause order kay Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction and Development Incorporated? At ano po yung particular o specifics na nakasaad dito sa dokumentong ito? Kanina lamang po, siguro mga around 1 hour ago ay nailabas na po ng aming Political Finance Affairs Department yung show cause order o yung letter kay Mr. Lubiano. Ang sinasaad po dito sa liham na ito ay nag-i-inquire kung ano yung particulars ng kanyang pagkakasabi na nag-donate po siya sa campaign funds ng isang kandidato. At dahil po dito, siya ay pinagpapaliwanag kung bakit hindi siya dapat kasuhan sa paglabag ng Section 95C ng Omnibus Election Code. Ayon din po sa nailabas na show cause order, ay binibigyan po siya ng 10 araw para maisumiti sa COMELEC ang kanyang tugon. Sir, ano naman po ang masasabi ng COMELEC sa depensa ni Lubiano na ang 30 million pesos ay personal niyang donation at hindi mula sa kumpanya? Ito po ay kasama sa inaaral po ng COMELEC kung June Hasek Joey. No? Maari po niyang masabi yan, it's a matter of defense. Basta ang tinitignan po ng COMELEC ngayon, ano ang mga sirkumstansya na nasa likod ng pagdodonate na yan. At ang mga sirkumstansya bang ito ay tahasang lumalabag doon sa pinagbabawal ng Section 95C. Ayan po, nabanggit niyo yung Section 95. Director, ano po ba yung batayan ng COMELEC para masabing kahit personal yung donation ay maaari pa ring saklaw itong donasyon na ito ng provision na nabanggit niyo? Yung pagkakalabas ng ating batas, nakalagay po doon kasi no person or any juridical entity shall contribute kapag po sila ay merong kontrata or subcontract sa ating pamahalaan patungkol goods, services, or infrastructure. Medyo malawak po kasi at general yung nakalagay po dyan. At wag din po natin kakalimutan, Asek Joey at Comjun, dun sa dulo po ng Section 95 ay nakalagay, it shall be unlawful for any person to solicit or receive contributions from the above. So dalawa po ang nakalagay sa 95, yung magbibigay, yung magko-contribute at kahit sinong tao na manghihingi o tatanggap ng ipinagbabawal na contribution. Yes, sir, in connection with that, sabi nyo, pati yung tumatanggap, may plano po ba ang COMELEC na ipatawag o hingan din ng paliwanag si Senator Chis Escudero tungkol sa pagtanggap niya ng donasyon mula kay Lubiano? At ano ang magiging epekto kung mapatunayang tumanggap ng prohibited donation si Senator Escudero? Maaari ba siyang ma-disqualify o makasuhan? Hindi lang naman po si Senator Escudero, kundi lahat po ng makikita namin ng mga kumandidato na tumanggap. At hindi lang din po, Comjun, tinitingnan namin ay yung tungkol sa flood control project or sa infrastructure. Kasi ang sinasabi po ng Section 95 ay basta may kontrata or subcontract sa pamahalaan. Kaya nga po initially, meron na po kaming nakitang 52 at ito po'y maaari pang lumawig dahil bababa po kami dun sa mga tao sa likod po niyan. So pag tinanong po natin, papatawag ba natin? Of course, papatawag po. Ina-establish lang po namin ngayon base sa case build-up yung circumstansya ng contributions dahil yan po yung unang parte ng 95C. Kapag ito po ay malinaw na, ang kasunod na po ipapatawag namin ay patungkol naman doon sa tumanggap ng contribution na yan. Pareho po sila. Ang tawag po natin dito sa paglabag sa Section 95 ay election offense. Ito po ay isang kasong kriminal na ang kaparusahan po ay pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal po ng karapatang bumoto, perpetual disqualification to hold public office. Kaya po sana sa ating mga kababayan, hindi po binabaliwala, napakabigat po ng isang election offense.
Sa napaulat, Director, na 52 contractors na nag-donate din sa mga kandidato noong 2022 elections, kamusta naman po yung pagsusuri ng COMELEC sa kanilang tax records, pati dun sa kanilang mga DPWH contract? Kami po ay sumulat na po sa Department of Public Works and Highways at inihingi na po namin ang kanilang certification. Kami po ay nagpa-verify doon sa kanilang sirkumstansya ng engagement sa kontrata. At humihingi na rin po kami ng mga kaukulang dokumento. Siguro maaari kasama na rin po yung mga kontrata at iba pang dokumento na nakapaloob nung sila po ay nagkandak ng public bidding. Medyo malalim at malawakan po ang pagsisiyasat na ito. Sir, paano nyo naman po tinutukoy kung ang isang donor ay government contractor or purely private contractor? Ano ang verification process nito? Yan po, Kong Jun, ang question po talaga na lumalabas dahil nakikita na po na yan po yung gamiting depensa. Kaya po patuloy namin inaaral ano ba talaga ang provision ng Section 95 natin. Dahil malinaw din po doon sa isang may nakalagay po na any person, natural person po yan. At ang katabing-katabi naman po nito or juridical entity. Ang malinaw po na pinagbabawal sa batas dito ay yung pagkakapitalize ng kahit sino mang tao, juridical entity, na kapag nanalo o nakapwesto na yung kanyang sinusuportahan, ay maaring magkaroon ng interest o conflict of interest. Yan po ang malinaw dyan. Kaya nga po, ang mas malalim ang pag-aaral ng COMELEC dito, tinitignan namin ang lahat ng sirkumstansya. Bumababa po kami sa kontrata at panahon kung kailan naibigay ang mga naturang donasyon. Director, dun sa pagsusuri nyo, alam nyo na ba kung ilan dun sa 52 contractors na napabalita ang may government project nung sila ay nagbigay ng donasyon? Hindi pa po kumpleto sa ngayon, Asik Joey, dahil hinihintay po namin ang sertifikasyon mula sa DPWH. Mako-confirm po namin yan kapag napasa kami na po namin ang certifications, pati na rin yung mga kaukulang dokumento at kontrata. Sir, ano naman po ang parusang haharapin ng isang contractor kung mapatunayang lumabag sila sa Section 95 ng Omnibus Election Code? Gaya po ng nabanggit ko kanina, Comjun, pareho po ito, yung nagbigay at yung tumanggap o nag-solicit, pare-pareho pong election offense po ito. Pagkakakulong ng 1 hanggang 6 at perpetual disqualification to hold public office. Ganyang kabigat po ang 3 penalties na ipinapataw sa na-convict sa isang election offense. Dun sa mga mapapatunayang tumanggap ng donasyon, paano po ipapatupad yung parusang perpetual disqualification from public office kung incumbent po sila? Pagka naipataw po yan, kasama po ang pagkanilang pagkaka-disqualified sa current na posisyon na hinahawakan, be it an elective or appointive office. At ang kasunod pa nga po nito, kung position ay papasok po yung disqualification na napataw po ng ating korte. Kaya nga po ang mga kasong ito ay isinasampa sa Regional Trial Court dahil ang ating pong kulong, pagkakatanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng COMELEC.